Well, praise God. Hallelujah. Jesus is Lord. Hallelujah. Si Jesus ang mga Ginoo. Amen. Amen. Jesus is Lord. Si Jesus ang mga aton Ginoo. Jesus is the same yesterday, Si Jesus ang umansang una, today, subong, and forevermore. kag sa walay katapusan. Jesus' works Ang mga bulaton ni Jesus, consisted of teaching, ang iyang pagtudlo, preaching, ang iyang pagwali, and healing the sick. kag ang pagpang-ayo sa mga balatianon. Now, yes, there were other things that he did. Kag may harap pang iban nga butang, We know he turned the water into wine. kag kabalo kita nga yagin ang tubig inimo ni nga bino, We know he multiplied the fish and the bread. kag kabalo kita nga ginpadamo iya ang tinapay kag ang isda. We know that he gave Peter the best business day that Peter ever had. Kag kabalo kita nga ginpadamo iyang hulik ni Pedro sa pagpangisda sa wala pa natabo sa kaboy ni Pedro. Miracles took place through Jesus. Madamo nga milagro ang natabo paagi sa kay Kristo Jesus. Regularly, Sa pirmi gid, healing came through Jesus' ministry. ang pagpang-ayo nagaabot gid sa ministry sang aton Ginoong Hesukristo. This was all the time. Ini siya nakakatabo pirmi gid. It was just as common for him to have a healing as it was to teach or to preach. Mas madamo pa ang iyang kisang himo nga mapagpang-ayo sa pagwali kag panudlo. It was common. This No. was a normal life for him. Do normal na lang sa iya nga kabuhi ang paghimo sini. This was something that happened all the time. People got healed all the time. Nakakatabo ini pirmi nga ang mga tao nagapang-ayo kaayo sa iyang ministry. Remember, we saw that he went about all Galilee, Nakaibalo kita nga nagpanglakaton sa kabilugan sang Galilea, healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. kagin pang-ayo niya anuman nga sari sa balatian, anuman nga sari sa masakit. That's in Matthew 4 and verse 23. Diyan makita naton sa Mateo 4 bersikulo 3. Now, here's the interesting thing. Amoy ni ang interesting nga mga butang. If you read the next verse, Kung basahan ninyo da ang sunod nga bersikulo, in verse 23, it says he went all over Galilee. makita naton sa bersikulo 23 nga nagpanglakaton siya sa kabilugan sang Galilea. But in verse 24, Pero sa bersikulo 24, it says, and his fame spread throughout all of Syria. kag ang iya nga katanyagan ko ng kabantugan naglabuot sa bilog nga Syria. Boy, Syria could use this again right now. Kag Syria isa ni kadako nga lugar. They could get to know about Jesus again right now. Kag dito makilala ni si Jesus. Amen. Amen. He's their answer. Siya ang sabat. He's the answer for every nation. Siya ang sabat sang tagsa ka nasyon. Not Muhammad, Hindi si Muhammad, not Allah, hindi si Allah, God my Father and Jesus Christ. siya ang Dios nga ako nang may kang si Kristo Jesus. He's the only one that can change a person on the inside. Kag siya niya ang mong nagaabot sa ato sulod. He is the way, the truth, and the life. Siya Amen. Siya ang dalan na kamaturan kang kabuhi. Amen. And he's the way to the Father. Siya ang dalan pagkagto sa Amay. And so Jesus went and he ministered healing all over Galilee. Kag sa Jesus nagpanglakaton siya kag nagpang-ayo sa kabilugan sang Galilea. But the Bible says that the fame went to Syria. Kag bisan pa ang Biblia nagasilingang iya kabantugan naglapot sa bilog nga Syria. What does that mean? Anong busing anon sini? The news got out in Syria. Hey, there's great things going on in Galilee. Kag ang balita nagalin dito sa Galilea kapag to sa Syria nagasiling sila may tao dito ato sa Jesus sa Syria. Do you know what healing is? Kabalo ko na wala ko na ng pagpang-ayo. It's Holy Ghost advertising. Amoy ni ang pagpasayo ko ng pagpalapdag sang balaan nga espiritu. It's God working through us. Hindi siya paggios ang Ginoo paagi sa aton. Jesus being the same today that he was yesterday. Kagkaangay nga sa Jesus amo sang una, amo man siya sa subong. Working through us. Nga nagagiyo siya paagi sa aton. Healing through us. Nagapangpang-ayo siya paagi sa aton. Setting people free through us. Kag nagapanghiluway sa mga tao paagi sa aton. Why do we heal the sick? Nga kinahanglan nato na yun ang mga balatianon. Why? Nga So we can say, wow, we're something. kaba kasi nga kita baw grabe ko. No, Hindi. that's one thing we have to be aware of. Amoy na ang dapat naton gid bantayan. Pride can stop a whole move of God. Ang bugal magapapundo ini sang tanan nga paggiyo sang Ginoo.
God gets the glory. Kinahanglan ang Dios gid ang dapat makakuha sang himaya. Jesus gets the glory. Si Jesus ang dapat ang makaangkon sang himaya. Never forget that. Di naton pakalimtan nina. As God does supernatural things through you, you thank Him. Kung magagiyo ang Dios ang dalagkong abutang pagi sa imo, pasalamatan You siya. tell the people it's because of Him. Kag ang balo naton na makatawhan hindi sa aton kundi iya He's the one that's in me. Siya ang yari sa aton. He's the one working through me. Siya lamang nagagiyo paagi sa akon. You point the people to Jesus. Aton itudlo ang mga tao dira kay Jesus. I'm not the healer. Hindi ako ang mano kayo. If a fly came in here and needed healing, I couldn't get the fly healed. A fliga, a fly. Zzz. If a tiny bird came in here, Kung magabot ko na ang pispis. I wouldn't have enough power to get that bird healed in my own. Kag wala ko kuno sang gahom nga mag-ayos ang sina nga pispis. If a mosquito came in here, you know what mosquitoes are. Ang mga lamok. You and I wouldn't have enough power to heal a mosquito if it needed to be healed. Kung gusto naton kuno ayo ng mosquito, wala kita sang sarang mahimo sa pag-ayos sina. Of course, we wouldn't want one healed, would we? We would not want one healed. We would not want a mosquito healed. Kung hindi man naton gusto nga ayohon nina. I think that they're a part of the curse. Nabahin siguro nila sang sumpa. Would you agree with me? Magasugot kamo sa akon. But we don't have that power in ourselves. Puno wala kita sang gahom dira sa aton kaugalingon. God is in us, Ang Dios yari sa aton. and He works through us. Kag nagagiyo siya lamang paagi sa aton. And so He's the one that worked through us. Kani aton intidiyon nga siya nagagiyo sa aton. And as the people are healed through you, Kako ng tao mag-aayo paagi sa imo. always take them back to Jesus is Lord, Jesus is Lord, Jesus is Lord. Aton siya perbidalon nga si Jesus ang Ginoo, si Jesus ang Ginoo kag si Jesus ang You Ginoo. keep Him in the center of your life Ibutang mo siya sa sentro sa imo kabuhi all the time. sa tagsagid kation. And as you're faithful over little, God will make you great over much. Kung matutom ikaw sa gagmay nga butang, ang Dios magagamit sa imo sa dalagko nga mabutang. Amen. Amen. I've seen ministry start small. Nakita na ko ng mga pangalagdan nga nagsugod sa gagmay. God does powerful things through them. Kag nagimo ang Dios ang dako nga gahom paagi sa ila. And then they get into pride. Kag nagkuha sila, nagbungingin bugalon sila. We're the ones. Kami ang naghimo sini. Well, you are something because God has made you something. Ayan ang inbantog ikaw tungod kag ginhimo sang Dios nga imo mangin amo kasina. And the moment that we get into pride is the moment we head in the other direction. Kag kung magsugod na kita sa pagkuha sa bugal, magapadulong na kita sa lain nga direksyon. I want to keep going forward. How about you? Ako makapadayon sa unan kamuya. I want God to be seen, Jesus to be seen through my life. How about you? Gusto ko nga makita sa Jesus sa akong kabuhi kamuya. That's what it's all about. Amo na ang kabukusan gid. I mean, listen to this. Kay pamatayan nato nini. From God's perspective, Sa panulukan sang Dios, it was all about us. ini tanan para sa aton. Do you know that? Kabalo kita sina. From God's perspective, He's love, Pagi sa pananawan sang Dios ang iya nga paghigugma, and He created us to love us. kag gintugan niya kita, kag higugmaon kita niya. We're different than angels, animals. We're completely different. Kag malayo gid kita kag lain ang diferensya naton sa mga anghel ka sa makasapatan. Man was created for one reason, Ang tao gintuga sa isa lang kakatuyuan, because love wanted something like Himself to love. kay ang paghigugma nga gituga sa kinahanglan gid kita nga maghigugma. And this is why He created man. Amo na ang katuyuan kung nga gintuga kita niya. So what is healing? Kung sayro na ang pagpang-ayo Why are people healed? nga ang mga tao nga kinahanglan maayo gid. The same reason people are born again. Kag ang mga kinahanglan ni mga tao tao liwat. Never forget this, Hindi kinaton pakalimtan nini. because God loves them. Tungod kay ang Dios nagahigugma sa ila. Amen. Amen. He wants relationship with them Gusto as niya- sons and daughters, Gusto niya ang kangtanan sa ila nga mga anak nga babae kag lalaki ni sang Dios. and He wants them to live free from all these things the devil brought into this world. Kag gusto ni sang Ginoo nga magakabuhi kita sang hilway sa tanan nga ginhatag sang panulay sa aton sini nga kalibutan. And sickness is never a blessing. Kaya ang pagbalatian hindi kina pagpakamaayo. It's never a blessing. Kay hindi na mangin pagpakamaayo. It never comes from God. Hindi na nagahalin sa aton Dios.
Jesus came to destroy the works of the devil. Si Jesus nakari sa pagguba sang bulaton sang kaaway. And the works of the devil, one of the devil's works is sickness. Kang isa sa mga bulaton sang kaaway amo ang balatian. Jesus came to destroy it. Kani si Jesus nakari sa pagguba sina. He's the same yesterday, today. Siya amo sa gyapon sang una kag subong. He's still destroying the works of the devil today. Siya sa Hallelujah. gyapon nakapadayon sa pagguba sang bulaton sang kaaway subong. And how's he doing that? How is he doing that? Paano niya himuon ini? He does that through you, Himuon niya ina paagi sa imo. through your churches, Paagi sa aton mga kaiglesia-hanan. through the people that are in your church. Kay mga katawhan nga sa sulod sang aton iglesia. You pastors, you multiply through your people what God does. Ang aton kita nga mga pastor aton padamuon ang ginhimo sang Dios paagi sa aton mga kamembrohan. And you'll have the most powerful church in the city. Hallelujah. Kita mangingamhanan nga iglesia sa aton nga syudad kag Where this is not the big pastor and the little people, hindi kita nangin pastor sa mga dutay lang ang mga tawhan. but this is a team. Hindi sa ini kapag grupo. And as a team, as a family, you go forth. Kakaangay subong isa ka panimalay nagapadayon kita sa pagkadto sa unan. And God shows himself through all of you. Kag si Jesus nagapahayag sa aton tanan paagi sa aton. And that's a powerful church. Kaboy nang gamhanan nga iglesia. And that's the kind of church that God uses in these last days. Kag amo na ang klase sa iglesia ginagamit sang Dios sa subong sa ulihing nga mga panahon. Amen. Amen. There are different ways May nagakasari-sari nga pamaagi that people receive healing. nga ang tao makabaton sang kaayuhan. We said the main way through believers is the laying on of hands. Kag ang pinagid nga mahimo naton subong tumuluo amo ang pagtungtong sang kamot. Some other ways, Ayhan ang iban nga pamaagi. I'm just going to mention these, I'm not going to teach on it. Kag iambal ko ni sa inyo kag itudlo ko. People are healed through the spoken word. Ayhan ang mga tao nagakaayo paagi sa imo ginahambal nga mga tinaga. The centurion told Jesus, just speak the word and my servant will be healed. Kada gambal dira ang senturyon silang ihambal lang ang pulong kag ang akon nga ang ini nga bata magaayo. There's power to heal the sick in this word, Mayara gahom sa paghambal sang pulong sang Ginoo sa siya kalibutan. this living word. Ini buhi nga pulong. The word of God is alive. Ang pulong sang Dios buhi. It's powerful. Isa ka gamhanan. It's sharper than a two-edged sword. Matalong pa sa duwa ka sulab nga espada. It divides the soul and the spirit. Ini nagatunga sang kalag kag espiritu. Now listen to this. Aton ini pamatian. And I'm quoting Hebrews 4 and verse 12. Akon diri ambal sa inyo nanungod sa Hebreo 4:12. It goes to the joint and the marrow of the bone. Kag nagaakato ini sa naangot sang tulan kag utok. Do you know what happens in the marrow of the bone? Ano wala kabalo kita sang nang utok-utok sa sulod sang tulan? Does anybody know what happens there? Wala ka mo kabalo ano katabo dira? That's where your blood is produced. Sa nagalin ang inyo dugo. What happens when the living word gets into the marrow of the bone? Ano matabo sa tungkol ng pulong sa Dios makasulod sa sulod sa aton tulan. It'll make good blood. Kay na magatag sa aton sang maanami nga dugo. It'll kill all the bad bacteria in the blood. Kay na siya makapatay sa mga malaot nga bakterya sa sulod sa aton dugo. It'll knock all those viruses out of the body. Kay na magapagawa sa tanan nga mga bakterya sa aton lawas. The spoken word has the power to do that. Ang gahom sang pulong sa Dios nga ginahambal makahimo sina. God confirms His word with Ang- signs and wonders. Ang Dios nagapamatod ka nagaupod sa iya pulong pagi sa mga tanda kag mga katingalahan. Believers are healed, Ang mga tumuloon nagaayo, and there's a difference between people that have not been born again may kinalain ang mga tao nga wala pa na tao liwat, and people that are growing in the things of God that have been in the church longer. kag ang tao nga nagbaton sa mabutang sa Dios ka nagtubo sa malawig na. The Bible says, is there any among you sick? Kasi niya kung mayara sa inyo nga nagamasakit, This is talking about
those that are in our churches. Hindi nakasugilanon sang yadto mga tao nga sa sulod sang aton iglesia. It says that leadership can anoint with oil Sili niya ang nagapangulo sa mga kasimbahanan, sili niya magahapla sa ila sang lana. and pray the prayer of faith, Nga mga pangamuyo sang pangamuyo nga may pagtuo. and the sick in the church will be healed through the anointing of oil, Kag paagi sining paghapla sang lana ang balatian nga rada sa sulod sa iglesia magaayo. which represents the anointing, Kag ina nagarepresenta sang pagpanghaplas and they will be healed. kag sila magapangayo. I got healed of migraine headaches that way. Kag Hallelujah. nagayo ako sa sinangamayon kay sinang pamaagi. God can use doctors. Bisan pa ang Ginoo magagamit sa mga doktor. And there are some Christians, they need doctors. Kabisan pa mga Kristohanon kinahanglan nato ng doktor. You know, if I'm a pastor and a believer in my church comes forward and says, Pastor, should I go to the doctor? Ako isa ka pastor, kag may isa ka membro mapalapit sa akon, magambal siya, Pastor, makalakat ba ako sa doktor? If that person has to ask me whether or not they should go to the doctor, Kung nga tao magapamangko sa akon kung malakat siya sa doktor, they probably better go. mas maayo pa siguro maglakat sila. Because they haven't grown to the point in their faith where they don't have to go to a doctor. They have not grown to a point in their faith Wala pa sila nakalabo sa pagtubo sila pagtuo, where they don't need a doctor. nga hindi na kinahanglanon ang doktor. You can grow to that point, amen? Makalabot kita sa sinang puntos, Where you never get sick again. nga hindi na kita magbalatian liwat. In 30 some years, I've only had the flu one time. Hallelujah. Sa sulod sang 37 kano katoy kisalan sa kuno ginhilanat. And when that came, it was only there for 1.5 days. Kag sa nagabot ato kuno nagabot na saya sa sulod sang sa isa kag tunga kadlaw. I laid in my bed and I laughed at the symptoms. Hallelujah. I'm healed in Jesus' name. Nagdaw lang siya sa nagakatabo kag naginaayos sang Ginoo. People can be healed through communion. Kag ang mga tao man magaayo pagi sa pagigambit sang communion. And let me go back, make one statement about doctors. God is not against doctors. God likes doctors. Ang Dios nambian man kag gusto man sa mga doktor. Amen. There are some good doctors out there. Mayara nga mga maayo nga mga doktor naton sa sagwa. There was a good one in the Bible. Mayara sa isa ka maayo nga doktor nga makita naton sa Biblia. Does anybody know who that was? Kabalo ka mo sino ina? It was Luke. Si Dr. Luke. Dr. Luke. Si Dr. Lucas. Hallelujah. Dayaw ng Ginoo. I had a doctor's wife just get healed about 3 or 4 weeks ago. Kamayara ko nga doktor nga nag-ayo sa asawa sa sulod na sang 4 ka. They're partners with our ministry. Kabahin sila sang iya nga pangalagdan. Some of our new partners, hallelujah, they help us to come to nations. Kabahin sila sa paghimo sang iya ministry. And his wife for over 40 years had infection in her gums, her teeth. Aya ko nga asawa mayroon na infection sa malawig na panahon sa iya unto. Since she was a child, she's always had this infection. Kag samtang bata pa siya yari na ning infection sa iya. And she just sat and listened to the word of God that came through our ministry. Kag sige lang siya pamati sang pulong sa Dios nga mabatian niya sa ila pangalagdan. And she was completely healed. Kag inaayo siya sang Dios. She just went to the dentist and the dentist said, "What happened to you? You got brand new gums." Kag nagambal siya nagkakto sa dentist, nang silingan dentist siya, ano tabo sa imo nga may bago ka nga gums? All the infection is gone. Thank you, Jesus. Ang infection na galin. Salamat Jesus. Amen. Amen. Isn't that great? Hindi ba dako ina? People can be healed during communion. Ang mga tao pwede man mag-ayo samtang nag-ambit sila sa communion. The broken bread represents the broken body of the Lord Jesus. Ang piyak-piyak nga tinapay nagasimbolo sang pinagpiyak-piyak nga lawas sang aton Ginoo. And the people can take that broken bread Kay na mga tao mag-ambit sila sang sinang and they tinapay. can say, "Thank you, Jesus, by His stripes I am healed." Ka makasiling sila salamat Ginoo kag paagi sa imo mga labod nag-ayo ako. Sickness, you go in Jesus' name, Balatian magalin ka sa ngalan ni Jesus. because healing is in the covenant. Kay nga ang pagpang-ayo nagaupo din sa kasugtanan. And people can receive healing during that time. Kag bisan pa ang mga tao makabaton sa kayon sa sinagid nga tiyon. People can be healed through the gifts of the Holy Ghost. Pwede man nga mga katawan mag-aayo sa pagambit sang hiyas sang balang espiritu. These are the suddenlies of God that come upon us. Kag amo niya ang pamaagi sang Dios sa pag-abot sa aton. When Jesus ministered to the lame man at the pool of Siloam, Kag sang nagministeryo ang aton Ginoo dito sa may pool ni Siloam,
There, sa lupok nga tao or the pool of Bethesda. There or it is. pool sa Bethesda. The Bible says that the whole pool, all the way around the pool, there were sick people. Sa tupad sinang mga daw sapa ko na daw pool dira sang tubi, madamo sa masakiton. And Jesus came along. Kag napalapit dito si Jesus, No one else was healed. kag wala gid na sa may nag-ayo dito sa ila. But this one man. Pero ining isa ka tawo, And the Bible doesn't even say that the man used faith. kag ini nga ang bibiyakan ni wala nagambal kung nagamit sa sanya pagtuo. It was a suddenly. Hinali lang to. It was a gift of the Holy Ghost. Ato hiyas sang balaan nga espiritu. Came on Jesus and he spoke to the man and the man was healed. Kag nagabot kay Kristo Jesus kay nagambal sa tao kag ang tao na ayo. Was it the will of God for all the other people to be healed? Kag ang pulong pala sa Dios pwede sa tanan nga mga tao nga mag-aayo sila. Absolutely. Amo gid, pwede gid. Absolutely. Pwede gid. They could have released faith right then. Jesus was there. Kay pwede nila mahatag ila pagtuki ato dito si Jesus. But nobody did. They were waiting for the pool. Kag wala gito sa nakaymo siya kay ang ila ginahulat ang pagkakalas sang pool. And sometimes people miss their healing because they're waiting for something else. Kaya kisa ang mga tao hindi sa makaayos, makaangkon sa kayon kay malayo sila. But God heals through the gifts of the Spirit. Ang Ginoo nagapangayo pagi sa iya sang balaang nga espiritu. There are times that people receive healing through acts of obedience. Kisa ang mga tao makaangkon kung magagamit ang Dios ang papangayo pagi sa pagsunod naton. There are several times the Lord has told me, tell the people to run. Kag isa may mga tao ang Dios mga tinilong kag ginambalan niya mga tao magdalagan ka. And while they're running, they are completely Kag healed. samtang nagadalagan sila nagaayo sila. I was preaching in America one time. Kag nagawali ako dito sa Amerika sa isa ka tion. And the Lord told me, you're not going to lay hands on them tonight. Nakambal ang Ginoo sa akon di ka magtungtong sa kamot sa ila. He said, you tell them that their healing comes in the message. Kag ako nang ila pagpangayo nagaabot na nga nagalin sa mensahe. And they can stand up in the middle of the message. Kag makatindog sila sa tunga sang pagdala sang mensahe. And the healing will manifest. Kag ang pagpahayag sang kaayuhan nagabot. And there was a woman that stood up. Kami isa dito ka babae nga nagtindog. And she started running around the church. Kag sugod siya dalagan kag nagdalagan dito sa sulod sa iglesia. And she stopped in the front. Kag napundo sa tubangan. And I said, ma'am, what happened to you? Ginabalaan ko siya, mama, ano tabo sa imo? She said, oh, preacher, you don't know. Sinya man wali wala kagid kabalo. She said, when I came in this place tonight, I had Parkinson's disease. Kag sang pagsulod ko diri sa simbahan mayra ako Parkinson's disease. And she was completely healed. Kag inaayo siya sang Dios. Others were healed. Kag iban man nakaayo. Jesus said, go dip in the pool of Siloam. You'll be healed. Kasi niya si Jesus kinasugod niya malaka ka dito ka mag-aayo ikaw. There are times that God will have you tell people things like that. Ako isang Ginoo magagamit sa aton nga mahiyambalan naton ng mga tao sa kangay. Normally, these are in our services. Isa nakakaabot ini sa aton mga pangalagad. You understand? Naintindihan I'm naton. just giving you different methods. Ginahatagan ko lang kamo sang sari-sari There nga mga are metodo. so many ways that people can be healed. Madamo sang sari sang pamaagi nga mga katawan mag-aayo. That there's really no reason for anybody to be sick. Kag wala sang kabangdanan nga tagsa-tagsa sa aton mga masakit. Say amen. Amen. God is for you being well. Kag ang gusto ang kabubuton sang Dios sa imo nga mga He's for the people of your church being well. Ang mga katawan sa imo iglesia nga Hallelujah. mag-ayo. Handkerchiefs. Ang mga panyo This is found in Acts the 19th chapter. sa 19 sang binuhatan makita nato nila. Anointing can be passed into a handkerchief. Bisan pa ang mga pagpangayo pwede naton magamit sa makaabot sa mga panyo. And that can be taken to a sick body Pwede magamit ina sa masakiton nga lawas. and put on that body. Kay ibutang ina sa sinang lawas. When I was a Bible school teacher Sa manunudlo pa ko sa Biblia sa in a Bible school, school that I started, sa simba sa eskwelahan nga akong gisuguran, we had in one classroom about 65 students. may dira sa isa ka sulod sang classroom may 65 ka tao. And there were two babies in the hospital and they had water on the brain. Their head was very big. Kag may ato dito duha ka bata sa sulod sang ospital nga may sila nga dagatubig ila nga ulo kag dagadako ang ila ulo. And we laid our hands on a handkerchief. Kag nagtungtong kami sa amon kamot dira sa panyo. One person laying hands on another person like we did here on Sunday morning.
Ka ginahimo ni sa isa ka tawo, ka ngay sa ginahimo diri sang nagligad nga Domingo. And we let the power of God flow into the handkerchief. Ka nga pulong ang gahom sang Dios magakadto dira sa sinang nga panyo. And these handkerchiefs, this handkerchief was taken to these two babies, two of them. Ka gini nga panyo gindala dito sa duha ka bata sa ospital. Do you know what happened? Kabalo ka mo kuno natabo. The power of God went into those babies' heads, Ka ang gahom sang Dios nagsulod dito sa ulo sa mga kabataan. and all the water left, Ka tagtan nga tubig sa nga ulo nabiya. completely healed. Ka na kompleto ang ila kaayuhan. We've given handkerchiefs to people with cancer, with tumors, completely healed. Bisan pa ang mga panyo nga ginatag na mo sa may mga tumor, kang may mga kanser kang nagakaayo sila. God wants people well, Ka gusto sang Dios nga mangin maayo kita. healed, Naayo ang ato kita sa mga healthy. kang mangin maayo ang ato mga And panglawasan. this is how He works through His family to get people free. Kag amo ni ginahimo sang Ginoo sa iya panimalay nga makatawan mahilway gid. Amen. 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 Go with me to Acts 10. Agto kita sa binuhatan 10, Jesus Christ, si Kristo Jesus the same. amo sa gihapon Yesterday, sang nagliligad, today, subong and forevermore. kag sa palaboton. God works primarily through believers Kag ang Ginoo nagagiyogid sa una sa tanan paagi sa mga tumuluo through the laying on of hands. sa pagtungtong sa aton mga kamot. Jesus laid hands on many people and they were healed. Kag ang Dios sa katudlong itungtong ila mga kamot sa mga tao kang magaayo sila. What is a touch? Ano bala ang pagtandog? If I come over here Ako magkagto ako dire with my brother pod sa kunotod and I go like, and I go like this, kag magaamo ako sini sa iya. does this mean that I don't like him? Nga kulugan lang hindi ko siya gusto. Does this mean I don't want anything good to happen in his life? Kahulugan lang hindi ko gusto nga may matabo nga maayo siya kabuhi. No, this shows my support. Hindi ko di amo niya akong pagpakita nga ginasuportaran ko gid siya. And there's something about touching somebody that releases something special. May ginahimo kita nga ginatandog nato ni isa ka tawo nga nagapahayag ina sang isa ka espesyal nga butang. Is that true? Matuod balay na, How many of you like a hug? pila sa inyo gusto nga akson? Men, you can say, yeah, me too. Tama lalaki, pwede no? I know you ladies would say, yeah, absolutely. Nakita yan nga mababae makasing kita oo gid. But if I do this, Lo ko mag-ima ako sini, this means I like him. gusto ya ko. Isn't that true? Matuod bala? What am I expressing? Ano bala nga akong ginapabutyag sa iya? Now see, even natural human love is expressed this way. Bisan pa ang tawhanon kag tao nga pagigumag ginapahayag kaangay sini. Even out there in the world, you can give somebody a hug and it can be a natural thing. Bisan pa kanita sa kalibutan makatag kita sa aton mga hago kun akos, maging natural lang lamang. Touch was something that God gave to express love. Ang pagtandog mga kauturan ginahatag ni sang Dios aton para mapabutyag naton ang ginatawag nga paghigugma. Amen. Amen. Even babies, Bisan pa ang mga kabataan, mga lapsag, it has been proven isa nga napamatudan that babies that are loved by their parents and they're touched and they're held, kagay ng mga kabataan, kamalapsag nga ginakos, ginatandog, kag ginapalangga sang ilang mga they're ginikanan. much more secure as they grow up. Mas mapahamtang sila sa insakto samtang nagatubo sila. Babies that aren't treated that way Kung ang mga bata wala natong ginaamo sila, ginauyatan, become irritable and they grow up with a lot of fear and insecurity. kag makatubo sila nga napunan sang kahadlok kag hindi sigurado kag mahinadlokon sila kabuhi. Now this is touch from the natural. Ini siya ginagamit naton sa natural nga pagtandog. And for you and I, it's even deeper. So sa aton siguro mas madalong pagid. God flows His anointing through us Kag ang Ginoo nagpailig sa iya pagpahaplas paagi sa aton, with a touch of faith. paagi sa pagtandog sang pagtuo. Remember? Aton dumdumon Jumper cables. ang ginatawag naton nga kable nga nagaangot. Everybody hold your hands up Yalsan ato aton mga kamot. and say, these are God's jumper cables. Amo ini ang ginagamit sang Ginoo sa pagtandog jumper cable. Now, Karon, this is just some good practical teaching. isa ini ka maayo kag practical gid nga pagtudlo. If I'm going to pray for somebody Kung magapangamuyo ako sa isa,
And the anointing is going to come through my hands. Kako nang pagpangaplas dira gahom magakalit sa akong kamot. And someone has a symptom in their body. Kako mayara siya batyag siya lawas. Okay, remember the last crusade or the last conference we had here. Kaagdungdungon nato nakatapuan ng ligad nato nga konferensya kinimo dire. There was a pastor or somebody, maybe you're here today, but you had a lump in your back. Mayara diri sa kapastor kag siguro basi ikaw ini nga mayara ka bukol sa likod. And pastor was with me. Kag si pastor upod sa akon. And that person came forward. Kag nga tao nagpalapit siya sa tunga. And we put our hand on that lump. Kag ginbutan namon kamo sa sinang gabukol. I still remember this. Nadumduman ko pa kito. And pastor, he was with me and he remembers this. We both could feel the lump. Kag si pastor kabalo sini kay duha kami dungang nagtungtong sa amon kamot sa iya bukol. We put our hand on that lump. Kag ginbutang namon ang akong kamot sa sina. And in that service, kag sa sina nga pangalang serbisyo, instantly that lump went down. Sa inali lang nakuha gid ang inang bukol. And the man testified to us about it the next day. Kag ang nga tao nagpamatod gid sa amon pakasunod nga adlaw na. So, here's some good practical teaching about laying hands upon the sick. Ay ari ang isa ka praktikal nga pagtudlo nanungod sa pagtungtong sa aton kamot sa mga balatianon. Where is the anointing going to flow through? Din bala magalin nga magailig ang gahom kag pagpangaplas. It's a point of contact. Isa ini ka point sa pagtandog. Your hand is the point of Ang contact. aton kamot amo ning ginagamit sa pagtandog. Who has pain in their body today? Anybody? Sino mayara ginabatyag nga sakit siya lawas subong? Does anybody have pain in their body today? Mayara ikaw ginabatyag nga sakit sa All lawas. right, come here. Come here. I knew there was somebody with something with their back. Come here. Kay mayara ni matindog sa likod. All right, come here. Turn around. Liso ka. Now, this is a lady. Kay isa ni ka babae. It's okay for me to lay my hand here. Pwede ko nga magtungtong sa iya sa kamot dira siya sa likod. I'm a man. Kay lalaki ako. But I would not lay my hand on an inappropriate place on her body. Hindi ko pwede itungtong ang akon nga kamot sa bisan mga masilan nga bahin sa iya nga lawas. That's important. Importante gina. If you were to pray for a woman that has problems in their breast, Kung mayara ikaw magpangamuyo ikaw sa isa ka babae nga magpangamuyo ka sa iya nga breast o kung sa iya nga men, titi, that's not where you lay your hands. hindi ka ba lalaki magtungtong sa sinaimo nga kamot. I have to say these things, of course not here, but I have seen people do this. No, no, no. Iambal ko ni sa inyo tungod ka madamo ako sa mga tao nakakita nga gahimo sini. Kag And hindi that pwede. would not be God. Kag hindi inaayas ang Dios. God would respect a woman. Ang Diyos respeto sa babae. Amen. Amen. The only one that would have the right would be the husband. Amen. Ang may katungdanan lang amo ang iya nga bana. Say, that's good preaching, Pastor. Maayo gid nga pagwali, pastor. But for her, Pero kung siya, now, she's got pain where it's right here. din dapit ko nang ginabatyag mo, sis. Okay, I'm going to put my hand right here. Ibutang ko akong kamot dire sa likod. Why? Nga Because these are the jumper cables. tungod ka mo ni siya ang ginaagyan nga nag-agis ang gahom. If you were praying for her, Kung nagkapangamoy ikaw sa iya, it would be better for you to put your hand here mas maayo pa nga itungtong mo kamot dira sa iya likod. than it would be to put your hand here. Samtang ibutang mo di sa iya ulo. Why? Nga Because the power is going to flow through your hand. kaya ang gamo mag-aabot kag mag-aagit sa imong kamot. And it's a good idea to put it as close to the pain as you can. Kag mas maayo nga butang nga ipalapiton ginaton kun di nang iya ginabatyag aton kamot. Now, maybe it would be in this part of her body. Pwede nga sa di sa tubangan sa bahay sa iya lawas. If I were to pray for her, Kung makapangamoy ako sa iya, either I would put my hand here, or tungtong kong ako kamot sa iya, or I would get another woman that I know is full of the Holy Ghost, pwede ko mangita sa isa ka tawo nga babae man nga napunan sa Espiritu sa Dios. and I would tell her, put your hand here, Kag katawgon ko siya kag ikaw magatungtong dira sa iya nga. and then I'll put my hand on top of your hand. Kag ako man naman niya butang sa akong kamot sa ulo nimo. All right, you ready? Anda na kita? Let's pray for her. Makapangamuyo kita sa iya. Now, I'm not going to ask God to heal her. Hindi ko magapangayo sa Dios nga ayon siya. Don't forget this. Hindi naton pakalimtan ini. You never ask Hindi ka magpangayo for anybody to be healed.
nga mag-ayo ang isa ka tawo. Never. Hindi gid. You command Ikaw magamando the pain to go. sang masakit nga maghalin. God gave you the authority. Ang Dios nagatag sa imo sang awtoridad. And when you tell it to go, Kung magambal ikaw sa iya nga maglakat sa maghalin siya, and faith is involved, kag ang pagtuo dira nagaupod, you believe it, kag nagtuo ikaw sina, who are you? sino bala ikaw? You're a believer. Ikaw tumulo. And the people don't block you, Kaya ang mga tao di makakadlaw sa imo, you can get them healed kung mag-aayo sila. all the time. Sa tagsagid kation. I have many services. I'm not kidding. Everybody leaves healed. Kag sa akon mga serbisyo ako nagapabugal madamo sa mga tawo nga nagalin nga nagaayo gid. You can walk in this. Kag magapanglakaton makita kaangay sini. Now, Karon, I can already feel the power of God begin to flow through my hand. kag ako na subong nabatyagan nga ang gahom sang Dios nagakadto na sa akon mga kamot. I can feel that. Ako ni na mabatyagan. All right? But maybe I don't say anything. I don't say, okay, I can feel the power of God flowing. Pero hindi ko na pwede man hindi ko na pagyambal sa inyo nga ang gahom sang Dios nagaubod na sa akon mga kamot. I would ask the person, Kag pamangkuton ko lang ang tawo ina, I can feel it, batyagan ko ini. but I would ask the person, Pero mangkuton mo ina nga tawo, what's going on right now in your shoulder? mamangkuton mo siya kuno na subong na batyagan nimo sa imong nga baga. And most of the time, Kag kung kisa laban sa tinion ka ngay sini, they can feel something they never felt before. ila mabatyagan ang isa ka balatyagon nga wala pa nila nabatyagan halin sang una. Do you know what that is? Kabalo ko mo kanano ina, It's getting very strong. kag nagabas ga pusogit, That's the anointing. amo na siya ang natawag nga anointing. That's the hand of God Amo na siya ang kamot sang Dios flowing through your hand. nga nagailig dila pakagto sa imong kamot. So what are we going to do? Ano nga tanimuon? We're going to speak right now. Magahambal kita sa sinigid nga tiyon. And we're going to command this lady's shoulder to be healed. Nga kamanduan naton nga bagas ni nga babae magaayo. You ready? Handa na kita? This is not from the Lord. Hindi ini halin sa Dios. We know that. Tungod kay kabalo kita And we know God wants her free from this pain in her shoulder. kay kabalo kita nga ang babae ini gusto sa Dios nga mailuway sa kasakit sa iya nga baga. She needs her shoulder Kinanglanon niya nga baga. to function the right way. Amen? Magagiyo ini sa insakto nga pagiyo. So let's pray. Kay magapangamuyo kita. In the name of Jesus, Sa ngalan ni Jesus, we command. ginamanduan ko. Everybody say, I command Amalo na to ginamanduan ko. all the pain to leave this shoulder right Nga now. magahalin ang anuman nga masakit sa sini nga lawas. I command it to go right now. Ginamanduan ko ikaw nga maglakat, magalin sa singation, Out! maghalin ka. Out! Maghalin ka. And you speak with authority. Kinahanglan maghambal ka nga may gahom kang may otoridad. Doesn't mean you have to scream at the devil, Hindi man nakakulugan nga magsinggit ikaw sa panulay, but you must speak with authority. pero kinahanglanon nga maghambal ikaw nga may otoridad. You have authority. Mayara kita otoridad. This is an enemy. Ay ikaaway ini atong ginadil. Sickness is never a friend, it's always an enemy. Ang balatian din nato na sabyan ko pirmi gina naton siya kaaway. You treat it like a deadly mosquito. You kill it. Kaangay nga atong ginakabi nga balatian nga kaangay sang lamok nga kapatyon gid naton. You get rid of it. Out. Kag aton siya mamanduan nga magwa ka. Just like I was riding with Pastor in his Old Testament truck, Kaangay sang pagsakay ko sa daan nga sakyan ni Pastor Sam. and we were going down the road, Kag nagadulhog na kami. and Pastor was telling us, kill that mosquito. Kag nagamba si Pastor kapatay na nga lamok. And we were all trying to kill the mosquito. Kagamon nga tinghuan nga patyon na nga lamok. That's what sickness is. Amo na ang balatian. Out. Magwa gid. That's what pain is. Out. Amo na ang matabo sa mga ginabatyag naton. So in the sakit, name of magwa. Jesus, Sa ngalan ni Jesus, we speak to this pain, ginabanduan ko ikaw nga and we kasakit. command you to leave this body Ginabanduan ko now. ikaw magalin sa singa lawas karon gid. Out. Magwa ka. And we release the anointing Kagaamon kinabuhian ang pagpanghaplas. right now. Subong gid. Out. Magwa ka. Wow. Wow. Thank you, Lord. Salamat gid. Now, Karon, and I'm going to ask her if this is true, ihambal ko sini kun di matuod. before it felt a little bit like electricity. Sa nakabatya ko nga daw mayara nga elektrisidad, You know what it feels like now? mabatyagan nyo kung anong batyagan ko subong, Fire. kalayo. And God will do the same thing through you.
Kagimuon man ninyo kaangay ginahimo sa kon sa inyo man. Thank you, Father, for your anointing. Salamat amay sa sining She's pagpanghapon. totally healed in Jesus' name. Kag bug-os ang kayuhan sa sining ation And sa we give you ngalan. the praise Ginahatag ko sa imong pagpasalamat right pagdaya now. sa ngalan ni Jesus. Karon gid. All right, tell me what's going on. Ang balasis kanano ko nang Move your arm. igiwa imo kamot. Is there any pain? Mayra pa ang sakit. No more, so it's gone. No more pain. Yeah. Completely gone. Yeah. Bug wala na gid, wala na gid. Oh. Gone, sir. All gone. All gone. Yes. Glory. That's how easy it is. Amo na siya ang katabo. That's how easy it is. This is so easy. Amo na siya ang matapo sa atong papangayo, mahapos. This is my God, and He lives in you. Nga amo ni ang Dios nako nga nakapuyo man sa inyo. You got to understand, you can do the same thing. Mahimo man naton ang amuman nga bagay. Isn't that great? Hindi ba naman namin ini? This is our God. Amo ni ang aton nga Dios. This is our God. Amo ni ang aton nga Dios. That's how easy it is. Right there, pastors, teach your people. This little thing I taught you right here will shake this whole community up. Kag amo ini mapos ni mga kauturan ka mga pastutuduan naton kag amo ini magauyog sa aton komunidad. Who else has pain in their body? Sino pang mayara dira ginabatsyag siya lawas? Somebody has pain in the bottom of their back. Mayara dira sa dalom sa likod. Who has pain in the bottom of their back? In the bottom. Sa dalom gi sa imo bilang likod. Is that where the pain is in him? Where I want to know where the pain is, because I need to be very specific right now. Dili mo sakit lo. Okay, I don't want to pray for his eye. I want to stay in the back right now. I have to follow the Holy Ghost. In a service, you follow the Holy Ghost. Sa mga kaangay nga serbisyo kinasundo nato ng balang espiritu. You understand? And see, here's the other thing. Okay, ari pwede sa kabutang. You are baptized with the Holy Spirit. Nabautisuan kita sa balang espiritu. If you're not, Kung wala, you need this. kinahanglanon mo ini. You need to be baptized with the Holy Spirit, Nga kinahanglan mo mabautisuan ikaw sa balang espiritu. because that is the power plant in you. Amo ni sang ginalinan sang kahom dira sa imo. And when you learn about the Holy Spirit, when you get to know Him, Kakon makilala nimo ang ining balang espiritu sa imo, you know that He flows gifts through you. kag makabalaan nimo nga nagagamit siya sang hiyas dira sa imo. And this will help you to minister to people. Kaamo na magabulig sa imo sa pagministeryo sa mga katawhan. God will give you things to say to them, and it'll just unlock to bring them to the position of receiving. Kagay dulong ka sang Ginoo sa sinamabutang nga makabaton ining mga tawhan. All right, who has the pain in their back? You have pain down here in the bottom of your Sa back. dalom sang imo nga likod gid sa lapit sa imo hawak. I think it's another lady. Ya babae, Come on. libre ra ni. Now, this is where obedience comes in. Dili nagasugod ang pagsunod. Don't miss your healing. It's Hindi. here now. Hindi pagtuguti nga ma-miss nimo madugang. Never nimo forget this, church. When God's moving and the preacher has something, don't sit there or don't come up later. Kakon pamisaro naton nga kung magambal ka naman nagwali ka nga hindi ka na magpungkod dira kon karon ka pa ya makagto. All right, you have pain in your back. Ay kasakit na sa Yeah, likod that's nimo. what I saw. Come here, in the white. Sister Konsing. Wow. All right. She's a believer. Umuloo siya. You're a believer, right? Umuloo ka sis na. She's baptized with the Holy Ghost. Nabautisuan ka na sa balang espiritu sis. Super. You got the dynamite power in you. Mayara ka nga dako gid nga gahom nga nagalupok sa sulod nimo. Are you ready? Anda na kita. You're going to pray for her. Manguy siya. I want you to put your hand on her back. Ibutang mo ang imo kamot sa likod niya. I'm going to help you because you're learning. Ya tuduan ka niya kung paano itong Are you left or right-handed? ano ka walis. You don't have to put your hand on her skin. It's Di ka okay. dapat Leave her na shirt down. Itong tumugin sa iya panit bisan sa bayo na lang din na. Sa may bayo na lang na andra. Okay, ask her where the pain is. Mamangkota siya kung di nang kasakit. All right, it's down here on the bottom. Get it right in the center. She's showing you right there. Okay, pakita ya kung di Now, nilapit. go ahead. You take your hand away. Kuha lang iya imo
kamot ko lang imo kamot. Now, here's another point. Mo isa ka butang pagid. Sometimes with believers, Ug isa sa mga tumuluo, believers need healing to manifest in their body. kag kinanglanon man nga makaangkot sa kayuhan nga nagapahayag sa atong mga lawas. And so you're praying for them. Kag nagapangamuyo kita sa ila, And they're standing there. kag nagatindog Oh, nila. thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. They're praying in tongues. They're doing all this stuff. Nagapangamuyo sila sa tangs, ginahimo ng mga palak dira. You know what I tell them? Anong ginambal ko sa ila? Stop praying. Paguntat ka sa pagpangamuyo. I'm praying. Kaya ako ang magapangamuyo. You're receiving. Ikaw lang yung magabaton. If all they're doing, thank you, Lord. Why are they coming for prayer? Kaa nga kung ikaw yung pangamuyo kag sagay kay pangamuyo nga nakagto ka pagpangamuyuan kung nagahambal ka man lang. And out of love, you want to say, you know, you stop and you just relax and receive. Ako siya sa pagigugma na ako, nabalong ko siya nga pamunong kalanda, relax lang kag magapangamuyo ako. And let me pray. Kag ako yung magapangamuyo sa imo. Can you see this? Makita nato nini. Hallelujah. All right, you ready? Kaya na kita. Yeah. Here we go. She's learning. I'm going to put my hand with her hand. Kag ibutang ko akong kamot, upod mo sa kamot niya. Now, all of you, Kay karon tanan kita, stretch your hands forth, iaton man iuntay aton mga kamot. just like you would be here praying for her too. Kakangay kamo man nagapangamuyo sa iya. And you Kag kamo release the power of God maga-release kita kung magabuhi kita sa gahom sa Dios with me. upod sa akon. Now, you don't say anything. Hindi ka magambalin. You just receive. Pasuna lang batunon. And you let us pray. Kabay ilang sila kami nga magapangamuyo. And you don't have to cry or beg God. Hindi ka magpaghibi sa Ginoo kung mangayo ka sa kayuhan nimo. You just receive. Patuna lang. All right, here it goes. You ready? Kaya na kita rin ha. In the name of Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Wow. How many of you can feel the power of God flowing out of your hands right Sa inyo now? nakabatyag sa gahom sa Dios nga nagaabot sa inyo kamot subong. And I'll tell you something too, people don't have to fall to receive. Hindi nakakulugan nga matumbang sa kataw para makabaton. Sometimes we get into these things where people do things just to do, and it's, yes, sometimes people do fall. I have a lot of people fall. Kag isa ginahimo nato ning matumbagit po may kisa hindi man ginahimo niya man ni perming hindi matumba. But you don't have to. O hindi kinanglanon nga matumbagit siya. The main thing is that we get the anointing Ang importante nga butang nga makuha gyud naton ang pagpangaplas sa Dios and the faith. kag pagtuo. How's a cripple going to fall? How's a crippled person in a wheelchair going to fall? Dahil matabo sa isa ka ara sa wheelchair nga matumba siya. No, they sit there and the power of God goes through their body and they're healed and they walk. Kag sila sa ilang wheelchair magapungko sila kag ulaton nila ang gahom sa Dios kag magatindog sila ka magalakat. Amen? Amen. All right, now right now, Karon subonggit it's like electricity. angay sang isa ka elektrisidad. Am I right? Sakto bala ko. Can you feel anything flowing out of your hands? Batyagan mo kuno sa isa nagaflow sa imong kamot. It's very strong. Very strong. Pasko. Now, Karon in the name of Jesus. sa ngalan ni Jesus. Yeah, go ahead. Mga moyo sis. Tell her to speak. Of the name of Jesus, kung ano ka man ng mga balatian, nga ari sa lawas, sini nga tao, magagwa ka, subong dayon, right now, in Jesus' name. Yes. Okay. We just release the anointing right now. Amon aton gimbuyan ang gahom sa Dios sa singat iyon. Tell her to pray. Just release the anointing. Ilang ipahayag lang kamo. Pray. I-release ang anointing. Ang papangaplas pagdiyog. Kag initanan nga mga paghaplas, akon ginabalik ang dungog kag kay mayaan sa imo Dios. Okay, let me teach you something.
Tudloan niya ka kuno sa isa ka butang. Don't move your hand, Hindi mo pag-iyon imo kamot. because then they start feeling the natural. Kag dra mabatyagan niya sa natural. Just leave it as still as you can. Pwede yung dra mo lang na siya hasta nga kung kaya nimo pag-iyon imo kamot. See, if I'm praying and I'm moving her back with my fingers, then they feel the natural. Kung itong akong kamot kagiyon ko makabatyag sa natural. And that can hinder somebody. Kagi na siya makapugong sang isa ka butang nga This is God working through our hands. Ini amo ang pag-iyo sang Dios paagi sa aton mga kamot. Amen. Amen. We release the anointing out. Gina-release namon ang anointing kang magwa ka palatian. A new back Kag may bag-o na siya nga likod right now. sa sining ation. No pain. Wala na sang sakit, A brand new back. bag-o na nga likod, All the vertebrae healed. ang tanan diri na ayo na In Jesus' name. sa ngalan ni Jesus. Wow. All right. Now, ask her what's going on in her body. Ask her. Pamakota sa sis kana nang tabo sis. Ano na nabatyagan niya? Sabat sis. Ano ko no? Is there any pain there? Mahirap pa? Mahirap. It's okay, sir. Tell her to do something she couldn't do. Imo abi ang hindi mo nahimo sa una kung may sakit ka. Ano ang hindi mo Bend, twist, move around. Ka, magduko ko. Parang balaan mo kung wala. Aligi uwabi ko na kayo ka na, nakuha na. Sige, imo ka sang mag- Test it out. Tilawi nga na kayo ko na. Twist, this. Is there any pain there? Mahirap pa sakit? It's gone, sir. Completely gone. Mag-iyo mo na di. Hallelujah! Exercise. Was that difficult? Budlay na. Did we spend an hour yelling at the devil to get that back healed? Gamit pa tayo sa inuras di para singgitan nato ng panulay nga magwa siya? No. No. It's easy. Mahapos lamang. God is in you Nga ang Diyos sa imo to do exactly the same thing. makahimo sang amuman nga mga butang. Hallelujah. Dayaw ng Ginoo. Have we learned something today? May natunan blakit as ning adlaw. Father, I thank you Amay nagapasalamat ako sa imo for teaching us today. sa pagtudlo mo sa amon sining adlaw. And I thank you Salamat gid for working through our hands nga nagiho ikaw sa upod sa akong mga kamot in powerful sa ways. isa kagamhanan nga pamaagi. In Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor Sam. Praise God. Napanalanginan bala kita? Hallelujah. Salamat kay magpagamit kita sa Ginoo sa amoy na ang mga butang.